Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Lahat ng papuri naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at pasalamatan natin Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ipagkaloob ang kabutihan sa gabing ito sa mga susunod pa na gabi, at itala nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sakripisyo natin sa gabing ito sa talaan ng ating mga buting gawa at iba pang mga sakripisyo na inilaan natin para sa Kanya. Tunay na ang Islam ay hindi nagkulang patungkol sa babala sa pagdating ng fitna o pagsubok, tukso ano paman, at nagbigay ng babala ang Islam ukol sa usaping ito, sapagkat ito ay merong malaking epekto sa individual na pagkatao ng isang mananampalatayang Muslim, sa komunidad, at lalo na sa kabuuan ng ummah. At ang pinakamalaking epekto na tinatamaan lagi ng fitna, anuman ang uri nito, ay ang ating pananampalataya. Sabihin, may malaking epekto sa pananampalataya natin ang anumang uri ng pagsubok na dadapo sa atin sa anumang panahon o anumang pagkakataon. Ang pagdating ng mga pagsubok, anumang uri nito, at ang pagtama nito sa atin ay kabilang sa palatandaan na paglapit ng araw ng paghukom o ano pa mang may kaugnayan dito. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa kanyang hadith, "Inna bayna yaday sa'a fitanan kaqat'il laylil mudlim, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsihu kafira wa yumsihu mu'minan wa yusbihu kafira." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna bayna yaday sa fitanan." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa paglapit ng araw ng paghukom ay merong iba't ibang uri ng pagsubok. Kaqat'il laylil mudlim, katulad ito ng isang bahagi ng madilim na gabi. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsihu kafira. Ang isang lalaki sa mga sandaling ito ay mananatiling mananampalataya sa umaga habang siya ay magiging kafir pagdating ng hapon. O kaya naman ay sa hapon siya ay mananampalataya at sa umaga ay kafir. Sabi ng mga ulama, ang paghalintulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapirasong madilim na gabi ng pagsubok sa mga panahon na yon ay dahil sa ang tao ay hindi na niya malaman kung asaan ba ang pagsubok sa hindi pagsubok, o ang pagsubok na dumadaan ay hindi mahirap tanggapin at mahirap unawain sa sarili, katulad ng isang kapirasong madilim na gabi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, "Walladhi nafsi biyadi, la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabr fayatamarragu alayhi wa yaqulu ya laytani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi ad-dinu illa al-bala." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sumpaman sa may tangan ng aking buhay, hindi lilisan ng mundo, maliban na lamang darating ang pagkakataon na ang tao ay dadaan sa isang libingan at nanaisin niya na siya na lang ang nasa libingan at yung nasa libingan na lang ang buhay. Walaysa bihid dinu illa al-bala." Sa panahon na yon, walang matatawag na pananampalataya maliban sa pagsubok. So ito ay senaryo sa huling panahon, sa tindi ng pagsubok na dadaan sa buhay ng mga tao sa huling panahon, na naisin ng buhay na siya na lang ang patay, para nasa kalagayan na siya ng payapang kalagayan dahil sa tindi ng mga pagsubok na pinagdadaanan sa huling panahon o pagdadaanan sa huling panahon. So ang fitna ay merong iba't ibang uri, at bawat uri ay maaring mabigat
o mas mapanganib sa sinusundan niya. Maring ang sumusunod ay mas mapanganib sa sinusundan niya. At ito ang ilan sa mga fitna at kung gaano ito kadelikado. Unang-una, ang fitna ng takfir. Fitna to takfir, ito yung sasabihin ng tao sa mas mabilis na pagsabi ng kanyang dila, si Fulan ay kafir. Si Fulan ay hindi Muslim. Si Fulan ay gumawa ng ganito, kafir. Sabihin, mabilis yung paghatol at pangusga ng tao sa kanyang kapwa-tao base sa nakikita at hindi ang batayan ng Islam para sabihin ang isang tao na hindi mananampalataya o kaya naman siya ay mananampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Rawahul Bukhari. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinumang lalaki sabihin niya sa kanyang kapwa na ikaw ay kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsabi ng kafir ay babalik sa isa sa kanilang dalawa. Pagsabi ng kafir ay babalik sa isa sa kanilang dalawa. So ang bab o ang pintuan ng pagsabi ng kafir sa Muslim ay isa sa mabigat na paratang na may kaugnayan sa pananampalataya ng isang Muslim. Kasi pag kinatulan mo siya na kafir, papasok na ang lahat ng mga lituntuning na papaloob sa isang kafir. At sa panahon na to ay walang Muslim na maaring umilag, umakailag sa ganitong uri ng paratang. Nagsasala ka, gumagawa ka ng mabuti, sasabihin kang kafir. Dahil may nilike ka o kaya naman may sinabi ka o kaya naman na sa tingin ng iba ay nakalabas ka sa Islam. O nakagawa ka ng isang gawain, hindi na pinag-iiba kung ito ay gawaing kasalanan o kaya naman ay nakakapagpalabas sa Islam. O ito may malilit na kasalanan o malalaking mga kasalanan. Mananatili pa ba ang isang taong Muslim o hindi na siya Muslim? Kahit ang tao, dahil sa bilis ng paghusga sa kanyang kapwa-tao ay mas mabilis sabihin na kafir kaysa manahimik na lamang at ipasaalang-alang sa mga taong may otoridad pagdating sa kaalaman ang paghusga sa mga taong ito ng ganitong kasabihan. So isa ito sa mga dapat iwasan natin bilang isang Muslim na paratangan ang kapwa natin Muslim ng kafir o pagsabi ng hindi siya Muslim. Ito ay isang gawain ng mga Khawarij. Walang nagtataglay ng ganitong gawain maliban sa mga Khawarij. So kung ayaw natin mapabilang sa mga Khawarij, iwasan natin ang pagbigkas, paghatol, pagsabi sa isang tao ng kafir. Wala tayong otoridad pagdating sa bagay na yan. Tayo ay pangkaraniwang tao lamang na merong malilit na kaalaman. At ipasaala natin at sa mga otoridad na may pagdating sa kaalaman ang usapin pagdating dito. Pangalawa sa mga fitna o pagsubok ay ang pagpatay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bayna yaday saa al-haraj. Qalu mal haraj? Qala al-qatl. Innahu laysa biqatlikum al-mushrikin walakin yaqtulukum ba'dukum ba'da hatta yaqtulu ar-rajulu jarahu wa ibna ammihi wa da qarabatihi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa palatandaan ng paglapit ng araw ng paghukom ay ang tinatawag na haraj. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, ano ang ibig sabihin ng haraj? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpaslang o pagpatay. Sabi nito, hindi ito pagpatay ng digmaan sa pagitan ninyo at ng mga hindi mananampalataya. Subalit, ito ay ang pagpatay o patayang iiral sa pagitan ng bawat isa sa inyo. Ang lalaki ay papatayin niya ang kanyang kapitbahay o ang papatayin niya ang kanyang pamangkin o papatayin niya ang kanyang ilan sa kanyang mga kamag-anak. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatala wa la yadri al-maqtulu ala ayyi shay'in qutila." Rawahu Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sumpaman sa may tangan ng aking buhay, hindi darating at darating sa mga tao ang panahon na kung saan ang pumatay ay hindi niya alam o hindi niya may paliwanag kung bakit siya pumatay. At ang pinatay ay hindi may paliwanag bakit siya pinatay. So, kumbaga, ito yung panahon na kung saan ang tao ay mas mabilis ang pagpatay. Tapos pag nakapatay na siya, sa kanya may isip na bakit niya nagawa yung bagay na yun. At ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon na parang sa panahon natin ay bago lang natin narinig o bagong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon natin kung saan ang pagsubok ay patong-patong. Ang pagsubok minsan hindi pa natatapos, dumarating na naman ang susunod na pagsubok, ay isa ito sa mga pagsubok na nakikita ng ating mga mata. Saksi ang ating mga paningin at saksi mismo ang ating mga sarili na ang tao minsan ay pinapatay, gumagawa ng mabuti, gumagawa ng masama. Hindi alam kung bakit pinatay, kahit yung pumatay, hindi niya alam bakit niya pinatay. At isa ito sa mga pagsubok at tukso na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, fitnatu inkilabil mawazin. Pagsubok na kung saan ay mababaliktad ang timbangan. Mababaliktad ang timbangan. Ibig sabihin nito, ito yung panahon na kung saan ang timbangan ay nababago sa tindi ng pagsubok na pinagdadaanan ng tao. Sabihin, ang timbangan ng kabutihan, timbangan ng katotohanan, at timbangan ng pagiging makatarungan ay nag-iba. Nag-iba ang pagiging timbangan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati alan nasi sanawatun khadda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukaddibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa man ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafih yatakallam fi amri al-'amah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon sa mga tao, ang mga panahon o mga taon na mapaglinlang ng mga panahon. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukaddabu fiha as-sadiq. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panahon na mapaglinlang na ito na darating sa mga tao, ang mga sinungaling ay patutuhanan. Ibig sabihin, paniniwala ng mga sinungaling. At ang mga nagsasabi ng totoo sa mga panahon na ito ay pasisinungalingan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. At ang mga taksil ay pagkakatiwalaan. Wa yukhawwanu fiha al-amin. At ang mga pinagkakatiwalaan ay pagtataksilan ng mga tao. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybida. At magsasalita sa mga panahon na ito ang mga ruwaybida. Sabi ng Propeta Muhammad, tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, wa man ruwaybida? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu at-tafi yatakallam fi amri amma. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ruwaybida, ito yung taong mangmang, walang alam. Pero kung magsalita sa pangkalahatang isyu, parang akala mo alam niya. Ito yung ibig sabihin ng ruwaybida. So ito ay panahon na kung saan ang timbangan ng kabutihan ay mababaliktad. Ibig sabihin, ang nagsasabi ng mabuti ay papasinungalingan, ang mapagkakatiwalaan ay pagtataksilan, pero yung nagtataksil ay pagkakatiwalaan. Mababago ang timbangan ng kabutihan at katotohanan dahil sa pagsubok na pagdadaanan ng mga tao. At ang pinakamatindi dito ay darating kung magsasalita ang ruwaybida. Sa panahon ngayon ay parang maraming mga ruwaybida. Mga tao nagsasalita sa pangkalahatang issue na parang alam nila yung mga pinag-uusapan. Nag-uusap ang mga ulama patungkol sa usapan ng pangka-partikular na usapin. Nagsasalita din yung mga hindi naman mga ulama na kung ang magsalita sila ay parang gamay nila yung pinag-uusapan. Nag-uusap ang mga usapan sa patungkol sa pamahalaan sa labas ng Islam, yung tao ay nakikisawsaw din. Ito yung ruwaybida. At ang ruwaybida ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang lalaki o isang tao na nagsasalita sa pangkalahatang usapin bagamat siya ay mangmang at walang alam. Pangapat na pagsubok ay sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsubok ng mga mapanglinlang na nag-aanyaya. Pagsubok
ng mga mapanlinlang na nag-aanyaya. Sabi ni Hudayfa radiyallahu an, Ya Rasulullah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan sinabi niya, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha qadafuhu fiha. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga taong nag-aanyaya sa tarangkahan ng impyerno at sino man ang tumugon sa kanilang paanyaya, sila ay kasamang may tatapon sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Sabi ni Hudayfa radiyallahu an, Ya Rasulullah, ilarawan mo sila sa amin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay kabilang sa atin. Nagsasalita sila sa pamamagitan ng ating mga dila. Ibig sabihin, kaparehas din natin sila na kung anong salita natin, ganon din ang salita nila. Sabi ni Hudayfa, anong iutos mo sa amin, Ya Rasulullah, kung ang isa sa amin o ang lahat kami ay maabutan sila? Sabi niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manatili ka sa jamaan ng mga muslimin at panatilihin ang kanilang pinuno. So ito ay pagsubok na kung saan darating ang panahon na may mga tao sa katayuan ng mga duat, mga nag-aanyaya na sila ay hindi nag-aanyaya patungo sa paraiso. Bagkus nag-aanyaya sila sa mga tao na tungo sa pagkaligaw at pagpasok sa pintuan ng impyerno. At ang mga ulama sinabi na ang ilan sa mga katangian nila ay nagsasabi sila ng sinabi ng Allah at sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay mga tao na nagsasalita sa pamamagitan ng ating mga lingwahe kasama natin. Subalit ang kanilang paanyaya ay hindi sa paanyaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay nag-aanyaya tungo sa tarangkahan ng impyerno. Kaya't sa panahon natin kung saan ang ganitong pagsubok ay laganap at talamak, piliin natin kung saan tayo susunod. Piliin natin kung nasa ang likod tayo ng ulama na pinaniniwalaan natin na sila ang magiging dahilan ng gabay pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung sa pamamagitan nila ay may lalapit tayo patungo sa pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunod ay fitna ng kayamanan. So siya sa mga pagsubok sa umma na ito ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay fitna ng kayamanan. Fitna ng salapi, fitna ng kayamanan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitna. Tunay ng inyong mga ari-arian, kayamanan at ang inyong mga anak ay pagsubok. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang bawat pamayanan ay merong kaligawan at kasalanan. At ang pagsubok ng aking umma ay pagdating sa kayamanan. Pagsubok ng aking umma ay pagdating sa kayamanan. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqru aksha alaykum walakin yaksha an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na hindi ang kahirapan ang ikinakatakot ko sa inyo. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya natatakot para sa kanyang umma na malipol, maubos, mamatay ng dahil sa kahirapan o dahil sa taggutom o dahil sa darating ang malaking hukbo at kawal at dilipulin ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi natatakot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa bagay na yun. Pero ang kinakatakot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang umma, antubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kinakatakot ko sa inyo ay ang ilatag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang mundo. Sabihin, mamuhay tayo sa karangyaan at sa kayamanan katulad ng paglatag sa mga nauna sa atin, at ito ang naging dahilan ng kanilang paglipol at pagkasira, yung kayamanan. So ito ay pagsubok sa atin na totoo, ang salapi minsan
nagiging sagabal sa ibada, nagiging sagabal sa pagiging Muslim, minsan nang dahil sa salapi, handa nating ibaba ang ating relihiyon. Handa nating ipalit ang ating relihiyon. Handa nating ibaba ang ating pagiging Muslim. Handa tayong magpakumbaba bilang isang Muslim. Ito ay bagay na susubok sa pananampalataya ng isang Muslim, at ito ay pinatunayan na sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, minhum man ahad Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga taong sinubok ng pagsubok pagdating sa kayamanan at ari-arian, wa minhum man ahad Allah, at ang ilan sa kanila nangako sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kung pagkakaluban lamang kami ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ari-arian, salapi, kayamanan, amin itong gugugulin ng walang katiyakan sa pagkakapagbibigay ng kawang gawa. Wala nakunan na minas salihin, at sa pamamagitan nito ay magiging matuwid kami. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bi. Ito na yung pagsubok ng ipinagkaloob sa kanila ng Allah. Yung hinihingi nila, mga tao nang sabi na kung mayaman ako, tutulong ako sa mga Muslim, mayaman ako, magsasadaka ako sa mga Muslim, mayaman ako nang mauuna. Anong nangyari sa kanila nang ibinigay sa kanila yung Allah subhanahu wa ta'ala yung kayamanan na ninanais nila? Bakhilu bi, naging maramot pa sila. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay tumalikod sa mga may pangangailangan na parang walang pakialam, wala silang pakialam. Ito yung problema sa tao, minsan nangihingi sa Allah, pag pinagkaloob sa kanya ng Allah ay hindi na niya tutupadin ng pangako niya sa Allah. Magbabago na yung pagiging Muslim, magbabago na yung takbo ng kanyang buhay, dahil noon ay nasa lubid pa siya ng paglapit sa Allah, at nang nagkaroon ng kaluwagan ay nagkaroon na din ng pagiging maramot sa kanyang sarili. Kahit nawa, hilingin natin lagi sa Allah na kung ang kayamanan ay magpapalayo sa atin sa Kanya, wag nawa niya itong ipagkaloob sa atin. At kung ang kayamanan ay magpapabuti sa Kanya, sa atin at sa kabilang buhay, ipagkaloob nito sa atin at lagi tayong palalahanan sa biyaya na pinagkaloob sa atin. Sunod na pagsubok na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsubok sa anak. Pagsubok sa anak. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tunay na ang inyong mga ari-arian, kayamanan, at inyong mga anak ay pagsubok. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, o kayong mga mananampalataya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Huwag maging dahilan ng pagkaabala ninyo ang inyong mga anak at ang inyong mga ari-arian tungo sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ito maging dahilan, wa may yaf'al dalik, kung ang inyong mga anak naging sagabal sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong mga ari-arian ay naging sagabal dito at hindi ito naayos natin bilang mananampalatayang Muslim, hinayaan natin, paulay kaumul khasirun, tayo ay mapapabilang sa mga nalugi. Mapapabilang tayo sa mga nalugi. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, o kayong mga mananampalataya, sa inyong mga asawa at sa inyong mga anak ay merong kayong may tuturing na kaaway, kaya't magbigay babala nawa ito sa inyo. Ito ay nangangahulugan na kapag ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang ating mga ari-arian ay naging pagsubok sila sa atin, ay sa pamamagitan ng pipigil sila sa mga gawaing may kaugnayan sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahirapan tayong isabuhay ang Islam dahil sa asawa natin, dahil sa anak natin, dahil sa ari-arian natin, nalalayo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala.
at napapalayo tayo ng pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa ating ari-arian, sa trabaho, sa ating mga anak, sa ating asawa, pumipigil sa atin para mamamuhay ng payapang Muslim o sumunod sa kaparaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay ito yung tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagsubok sa atin. Matuturing itong isang malaking kaaway. Sa araw ng paghukom, ating asawa ay magiging kaaway natin. Ang ating anak magiging kaaway natin. Ang ating magulang magiging kaaway natin. Pipilitin nating lumayo sa kakayahan natin para lang maiwasan ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung kaya pa natin na ipalit sila bilang para makaiwas tayo sa parusa ng Allah, gagawin ito ng tao sa kabilang buhay. Ganun katindi yung sitwasyon. Kung pwedeng ipalit na wag siyang maparusahan, may bigay lang ang kanyang asawa at anak at ari-arian sa kabilang buhay, gagawin ito ng tao sa tindi ng pagsubok. Kaya't nawa ay huwag nating hayaan na ang ating asawa, ang ating anak, ang ating mga ari-arian, silang pipigil sa atin sa pagpasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nang dahil sa kanila ay pasubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding pagsubok sa ating mga anak, asawa at ari-arian. Sunod na pagsubok na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitna ng kababaihan. Sabi ng mga ulama, al-mar'atu fitnatun 'azimatun lirrijal. Ang mga kababaihan ay isang malaking pagsubok, tukso sa kalalakihan. At ito ay binilang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, na kung saan sinabi niya, zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banini wal qanatiril muqantara minad dhahabi wal fiddah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawang palamuti sa mga tao ang pagmamahal sa pagnanasa sa mga kababaihan, sa mga anak, at sa tumpok ng mga kayamanan mula sa mga ginto at pilak. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu awra, fa idha kharajat istashrafaha asyaitan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kababaihan o ang babae ay aura. Fa idha kharajat istashrafaha asyaitan. At kapag ang babae ay lumabas, ginagawa siyang palamuti ng syaitan. Sabihin, malilin lang ka sa pamamagitan ng babae. Kung matutukso ka, umari kang matukso sa pamamagitan ng babae. At sa Islam, tinuturing na ang pagtakip ng aura ay isa sa mga rason upang mapangalagaan ng babae ang kanyang sarili unang-una sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at naprotektahan niya ang mata ng iba patungo sa masamang layunin o kaya naman ay masamang intensyon na patungo sa kanya. Sabihin, hindi siya pag-isipan ng hindi mabuti dahil sa pinangangalagaan niyang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatakip ng nararapat takpan sa kanyang sarili. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang babala, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala akong pagsubok na iniwan na ang panganib nito ay malubha sa kalalakihan mula sa mga kababaihan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ang panganib na dala ng fitna ng mga kababaihan sa kalalakihan ay sobra, mabigat. Ito ay walang makakaiwas maliban sa pinoprotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit niya pa sa ibang hadith, inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlafakum fiha falyandur kayfa ta'malun. Fayanduru kayfa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fi an-nisa. Rawahu Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang mundo ay isang mapalamuting kaakit-akit. Mundo na kinaroroonan natin ay isang mapalamuting kaakit-akit. Wa inna Allaha mustakhlafakum fiha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinalaga kayo rito, fayanduru kayfa ta'malun. At titignan ng Allah kung paano kayo magtatrabaho. Pagdating ng paggawa ng kabutihan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Katakutan ninyo ang tukso ng mundo at katakutan ninyo ang tukso ng kababaihan. Sapagkat unang pagsubok na sinubok ang angkan ng Israel ay sa pamamagitan ng babae, sa pamamagitan ng kababaihan. Ito ay ilan sa mga
fitna na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At panghuli ay fitnatul kuffar li ahli Islam. Panghuli na binanggit dito ay pagsubok at tukso ng mga hindi mananampalataya sa mga Muslim. Tunay na sa mundo nating ginagalawan at komunidad nating kinabibilangan, hindi natin maiiwasan na tayo ay minority bilang Muslim. Tayo ay nakikisama, tayo ay namumuhay, tayo ay umaayon sa pinahintulutan ng Allah sa atin na gawin at iwasan. Subalit hindi natin maiwasan minsan na darating sa punto ng buhay natin na mismong ang mga hindi Muslim ang pagsubok na sa atin sa maraming kadahilanan. At alam natin to dahil tayo ay namumuhay na may Muslim na kasama sa bahay, o kaya naman tayo lang ang Muslim sa bahay, o kaya naman tayo naninirahan mag-isa sa komunidad na tayo lang ang Muslim. Kahit alam natin kung paano minsan ay nakakahila ang ibang relihiyon sa atin, pero nandahil sa pangangalaga ng Allah at paghawak natin sa ating relihiyon ay pinangangalagaan pa tayo ng Allah at nananatili pa tayong malakas na Muslim at panatilihin nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong kalagayan hanggang sa tayo datnan ng kamatayan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa namin ang isa sa inyo sa isa bilang pagsubok upang kayo ay magtiis. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong Panginoon ay ang nakababatid ng lahat. Ang kapwa natin sa kapwa ay kabilang sa pagsubok na kailangan nating malagpasan o kailangan nating pagtiisan. Dito sa mga pagsubok natin, sa mga hindi Muslim, sa loob ng tahanan, paraan ng pamumuhay natin, struggle sa pagkain, struggle sa pananamit, sa pakikialam nila sa ating reliyon, sa mga tukso nila sa atin, o sa mga ninanais nila lalabagin natin ang ating reliyon bilang isang Muslim, kailangan pagtiisan natin dahil parte ito ng pananampalataya na kinabibilangan natin at parte ito ng isa sa mga tinitignan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano natin tuluyang pinaninindigan ang ating sarili bilang isang mananampalatayang Muslim. Kaya't sa mga Muslim na nananatiling umahawak sa lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala, panghawakan nawa natin ang lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang pagsubok ang ating makasalamuha, makaharap sa hinaharap, at sa pagdating ng panahon ay huwag tayong bibitiw. Di bali nang datnan tayo ng kamatayan na mananampalatayang Muslim tayo, na kahit na sa tingin ng iba ay mababa, huwag lang tayong datnan ng kamatayan na nasa mataas na katungkulan at katayuan sa buhay, pero wala namang katayuan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkawala ng iman. Huwag nawa nating pagpalit ang ating pinakamamahal na meron sa atin sa pinakamura na meron sa kanila. Pangalagaan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating relihiyon at datnan tayo nawa ng kamatayan na tayo ay nakahawak sa kanyang lubid sa pamamagitan ng pagsunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawin mag-aanawan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat pagsubok na dumadaan sa bawat isa at ilayo ang bawat isa sa tukso. Tunay na walang ibang nangangalaga sa ating iman maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.